pagpapasagot ng ombudsman, matapang na pagpapasagot ng ombudsman sa kay Boying Rimulya na Secretary ng Department of Justice, kay Janvic Rimulya na Secretary ng Interior and Local Governments, kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, kay Major General Nicolas Torre III na hepe ng CIDG, kay Marcos Lacalinaw at saka iba pang tao. So, ito po ang ating pag-usapan at iyon po ang patungkol sa pag-aresto kay Ginoong Duterte noong March 11, 2025. So, ito po ang ating. So, habang nagdi-discuss ako, ito ngayon ang makikita nyo, matutunghayan nyo, itong ating papakita na titulo, Sumagot Kayo, Otos kay Boying, Janvic, Marbil, Torre, Lacanilaw. So, yan po ang ating pag-usapan at babasahin ko ngayon kung ano ang sinabi ng balita sa ngayon. Sinabi po sa balita dito na title niya, Remulla's PNP Chief and other government officials face Ombudsman inquiry on Duterte ICC kidnapping. The Office of the Ombudsman directed Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, his brother Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Janvic Ferrer, and 3 other high-ranking government officials to answer the complaints filed against them in connection with their involvement in the March 11 alleged kidnapping and transfer of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court in the Netherlands. In a 3-page order dated May 6, 2025 and signed by Preliminary Investigation and Adjudication Board Director, the Anti-Graft Agency gave Remulla and their correspondents, namely Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, PNP Criminal Investigation and Detection Group Head Major General Nicolas Torre III, and Department of Foreign Affairs Special Envoy and Transnational Crime Ambassador Marcos V. Lacanilaw, 10 days and upon receipt of the order to file their counter affidavits as well as the affidavits of their witnesses. Failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' right to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly, the order read. After the conduct of preliminary investigation, the Ombudsman said the case will be submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the complaint and the respondents. It added, that the presence of the parties during the preliminary investigation may be dispensed with unless for clarificatory questioning. The case against the 5 high-ranking government officials stemmed from the complaint filed by the Senate Committee on Foreign Relations, headed by its chairperson, re-electionist Senator Amy Marcos. The committee charged the said government officials before the Ombudsman for arbitrary detention under Article 124 of the Revised Penal Code, usurpation of judicial functions under Article 241 of the Revised Penal Code, grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code, violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act as amended, violation of RA 7438 or an act defining certain rights of persons arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting officers. So, yan ang balita. Ngayon, the complaints were filed following an investigation by the Senate Committee. No motion to dismiss or bills of particulars shall be entertained. So earlier, the DOJ Secretary said he is ready to face any investigation to be conducted. So ito na po yun. Ang kanilang basihan sa pag-aksyon sa kasabi nila ni Janvic Remulla at saka ni Justice Secretary Remulla, first cases of first impression daw, kaya ginawa nila. Ibig sabihin po, dito na mapapanganib para sa kanila yung inaasahan
ng ombudsman, ng Justice Secretary, na ang ginamit daw nila na basihan ay yung Republic Act 9851 na kung saan sa Section 17 niyan ay nagsasabi na ang isang respondyente na halimbawa may kaso sa International Criminal Court ay pwedeng isuko. May option ang bansa na humuli, ang Pilipinas, na isuko doon sa International Criminal Court. Pero nakalagay, pursuant to, ibig sabihin dapat mayroong treaty doon sa pagpadalhan. Eh, ang problema, wala tayong treaty. Kaya yan ang problema nila, paano nila maipapaliwanag yan. Kumbaga, yan po ang pinaka-problema nila na pinangangalandakan nila na ang article ay Section 17 ng Republic Act 9851 na otorisado daw sila kasi nag-utos yung batas na yan na pwede nilang isuko sa International Criminal Court ang taong inaresto nila na si Duterte. Pero ang sagot, nakalagay, bakit hindi nyo sinabi pursuant to? Bakit hindi nyo binasa? Treaties. If the Philippines has a treaty to that International Criminal Court, pwede. Ang problema, wala na, hindi na tayo member. Kaya, dapat, mga member muna tayo. Secondly, iyon lamang po ang magpapatunay na kailangan isang gunin nyo muna sa ating local court bago kayo magdesisyon kung anong utos ng local court ipapasa sa International Criminal Court. Ganon lamang po kasimple. At bakit ko sinasabi na ganon? Idaan sa local court natin. Kasi po, hindi po natin matatalo kung maglabanan ang International Criminal Court ang batas na ginawa at ang konstitusyon ng Pilipinas. Ang konstitusyon po ang mananaig. Kung kontra o kung hindi conforme sa konstitusyon ang batas na Republic Act 9851 at saka yung Section 17 ay mananaig ang konstitusyon. Matatalo ang batas. Ganon din international criminal law. Matatalo ang criminal law, international criminal law, kung ito ay kumukontra sa utos ng konstitusyon. Ang utos po ng Constitution sa Article 3, Section 2 ay nagsasabi na walang warrant of arrest na maaring mailabas kung hindi ito dumaan sa huwis sa ilalim ng personal determination of probable cause, personally by the judge. Kailangan personal na gagawin ng judge. At pagkatapos niya ma-determine na kailangan malaman niya base sa complainant o nagrereklamo o may testigo at malaman niya yung kung saan ang particular na lugar na involved at saka malalaman kung sino at ano ang kukunin, ang arestuhin kung lahat ng tao, kukunin o kumpiskahin kung bagay. Kung sa English pa, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by the judge, personally determined by the judge, upon examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Ganon po, simpleng utos. Ito ay hindi mo, ang konstitusyon ay hindi pwedeng matatalo ng batas lamang na ginawa ng Kongreso. Ang batas na ginawa ng Kongreso, kahit sabihin natin na nag-utos na direkta i-football sa ICC, ay mananaig pa rin ang ating batas sa konstitusyon na nag-utos lahat ng arestuhin ay dadaan muna sa judge natin, local judge. Hindi ninyo dinaan ang lapit-lapit na ng Pasay RTC. Bakit hindi kayo dumaan dun sa Pasay RTC? Ha? Anong gusto mo palabasin, Boying Rimulya? Ano ba talagang kwento sa likod niyan? Kaya mo pinutbol, totoo pala yung sinasabi ni Sara Duterte na kaya niyo pinutbol kasi na baka natakot sila baka makalusot sa mainstream media yung pagka-detain ng US agents in authority na si Mrs. Lisa Aranita Marcos ay nahuli, isa sa mga nahuli sa isang kwarto sa hotel sa Beverly Hills, matawag doon, na
nang namatay yung kasama nila na si Paulo Tantuco sa overdose ng droga. Kasama din ang asawa ni Paulo Tantuco. Yan po, ang tanong diyan, totoo ba yan? Malamang totoo, napakarami po nagsasabi. Sinasabi nila, fake news daw yun. Sinasabi, hindi ko sabihin kung sino ang mga kabila nagsasabi fake news. Fake news, bakit pa maging fake news? O kung nang may nangyari, totoo naman na namatay si Tantuco. So, iyon po ang sabi ni Sarah, ang dahilan kung bakit minadali nila si Digong putbulin. Wala nang hindi na dadaan sa judge. Okay, tamo? Dapat dumaan kayo sa judge, hindi nyo ginawa. Wala namang problema, wala sanang kukontra. Hanggang ngayon, walang kukontra talaga. Lulupay-pay ang mga DDS kung ginaan nyo sa tamang proseso. Problema, ang hinahabol ninyo para matabunan ang ilalabas na kwento na arestado, First Lady. Oh. So ngayon, dahil inutusan na kayo ng ombudsman, ito po ang nagpapatunay na yung binabasihan ninyo, Remulla, na batas na kung saan iyon ang dahilan kung bakit ang sinabi nyo, pinutbol nyo, pinadala nyo sa The Hague si Duterte ay bagsak na. Ibig sabihin po, hindi po pwede yung batas na ginamit nyo. First, second, ito, ang depensa mo, sabi na Atty. Rani Libayan, pinangangalandakan mo lang lagi, depensa mo, first impression. Kasi una lang, wala pa kasing batas dati ganoon, hindi natin alam kung ano dapat. Walang batas. Ano ka ba naman? Bumalik ka sa first year ng College of Law, Mr. Remulla. Sa first year College of Law ka, tinuturo na yan sa criminal law na every doubt is resolved in favor of the accused. Accused at that time si Duterte. So kung nagduda kayo kung mag-apply ang Section 17 Republic Act 9851 o hindi, ay dapat nagresolba kayo. Ay huwag. Huwag niyong isubo. At paglaban nyo. Ang problema ninyo, ginamit ninyo yung dahilan na first impression para maipatapon ninyo si Duterte kasi may iba kayong balak. O balak ninyo pag matapon ay long range planning nun eh. Sabi si Tory na nagsasabi, matagal ng plano. Pag mawala na si Digong sa bansa, sigurado po ako na mananalo na kayo sa eleksyon. Tapos ng boxing, yan ang iniisip nyo, nagkamali kayo. Kasi maraming nagsimpatiya. Taka mali sa batas. Kaya ako pinaglalaban ko lang talaga, binababoy ninyong ating konstitusyon. Kayo mismo na kapwa Pilipino, kayo ang traitor. Sinira nyo ang Pilipinas sa mata ng publiko, sa international community. Hindi pala tayo marunong gumalang sa ating konstitusyon. O pangalawa, nung una, sinabi ninyo, tinanong kayo, sabi ni Atty. Delgran nung inaaresto nyo si Duterte, we invoked Article 59 of the Rome Statute of the International Criminal Court. Bakit hindi nyo magawa yan? Ano ba yung Article 59? Yun po ay nag-uutos, batas po yan ng Rome Statute o ng International Criminal Court na nag-uutos sa kung sino man makahuli ng mga wanted ng ICC ay daan muna sa inyong korte, sarili inyong korte sa bansa, sa Pilipinas. Meaning sa Pilipinas, dapat dinaan muna nila sa RTC Pasay. At para makita ng korte ng Pasay, kung titingnan, kung valid ba, legitimo bang warrant of arrest ng ICC o hindi. Number one, kailangan hanapin nila kung authentic ba yan, kung totoo ba yan o hindi, o gawa-gawa lamang. Hindi pwede cellphone. Mr. Torre. Kasi pwede lang yung cellphone na yan, Mr. Torre, kung galing mismo sa local court. Pero pag galing sa international court, may duda ka pa kung totoo o hindi. Brigadier General Nicolas Torre, pinapahiya mo yung bayan natin ng Coronadal eh. Doon tayo dalawa sinilang eh. So, hindi po pwede sana kung local warrant of arrest. Mga abogado na karinig dito, pwede po mag-aresto kung hindi mo hawak warrant of arrest. Basta local court. Hindi pwede yung ICC, yung foreign court. Hindi pwede yung American court.
So ginawa ninyo, sini lang ang Article 59 ipatupad. Bakit hindi nyo nagawa-gawa yun? Napakasimple lang yan. Kung talagang genuine ang intention ninyo at ang inyong intention ay kapuri-puri, ay dapat dinaan nyo sa RTC Pasay. At titingnan ng RTC Pasay kung totoo ba yung warrant of arrest na pinadala sa iyo o hindi. Natural, magtatawag yun ng korte sa International Criminal Court ng personal na tawag at i-confirm kung totoo na may warrant of arrest nga o wala. Hindi pwede na dadaan Interpol. Hindi pwede mag-certifying Interpol dyan. Kasi unang-una, ICC na warrant of arrest yan, hindi Interpol. At pangalawa, pag tinignan din ng Regional Trial Court, halimbawa, ang Interpol na batas, nag-uutos din, nagsusugo na kung sino man maaresto, dadaan din sa local court. O pagkatapos yun, inuutos sa Article 59, titingnan kung may proper process, kung proper pa ang procedure na tinaan sa pag-aresto kay Duterte. Hindi na natuloy na tingnan niya kasi pinotball nyo direkta papunta sa Netherlands. Pangatlo, sinasabi mismo sa Article 59 na titingnan kung na-observe ba, na-respeto ba ang karapatan ng akusado kung totoo man na siya yung dapat pinapa-aresto ng International Criminal Court. Hindi tuloy nagawa yan. May pang-apat pa na karapatan na nakalagay sa Article 59 sa paragraph 2 na paragraph 3 na nagsasabi ay may karapatan din mag-apply ng piyansa si Duterte sa local court. Ngayon, kung nakapag-apply sana sa pagpiyansa, ay pwede siyang papalayain ng RTC Pasay. Bakit po? Kasi ganito, pag tiningnan mo ang sariling batas natin, sariling batas natin ng Crime Against Humanity sa Republic Act 9851, ang parusa po ng Crime Against Humanity kung makukonvict ay 20 years imprisonment lamang. Kung 20 years ang imprisonment, may karapatan siya as a matter of right ng akusado na magpiyansa. So pwede siya magpiyansa sana. Nakapagpiyansa sana siya kung dinala niyo sa RTC Pasay. Dahil hindi dala at sinabi nyo, anong katwiran nyo na hindi mag-apply ang Article 59 kasi nga nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC. Mali naman kayo. Kung ginalang nyo ang arrest warrant na withdraw na ang Pilipinas sa ICC, dapat igalang mo rin ang ibang batas ng Rome Statute. Saan nyo nakuha yan? Nagbabanggit pa kayo na dapat may karapatan pa ang ICC kay Duterte dahil sa Article 127. Tama, may karapatan pa sana. Ang sinabi ng Article 127 ng Rome Statute ay ganito. Pwedeng makaalis kahit sinong bansa mula sa ICC basta. Number 1 na condition. Pagsampa niya ng pag-withdraw, kailangan 1 taon pa ang bibilangin bago magiging tuluyan o maging final ang withdrawal. Pangalawang kondisyon, kailangan bayaran ng Pilipinas ang lahat ng mga bayarin na dapat bayaran sa panahon ng ito ay kasapi pa, kagaya ng membership fee, kagaya ng contribution nito sa mga sweldo ng mga empleyado ng International Criminal Court. Next, pangatlong kondisyon, dapat kung may cooperation na nangyari ay sa panahon na hindi pa nakalabas, panahon na kasapi pa, hindi pa naging final ang withdrawal, ay igagalang at may jurisdiction pa rin ang ICC. So ang tanong dyan, yun ang pangatlong condition. Ang tanong, mayroon ba ginawa na cooperation ang Pilipinas sa ICC sa panahon na yun na may kasapi ang Pilipinas ng ICC? Mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019? Ang sagot, wala. Wala kayong pinakita. Ano lang ang meron? Ang meron lang po ay nagkaroon lamang ng preliminary examination na inanunsyo ni Fatou Bensouda na babaeng prosecutor na magkakandak ng preliminary examination. So paano mo masasabi na may cooperation? Ang cooperation po ay 2 tao kailangan minimum. Hindi mo pwede cooperation kung 1 tao lamang. Kung 1 tao lang, unilateral lang yan. Pero kung 2 tao, may cooperation na ngayon, minimum yan. So, ibig sabihin, ang tanong, ang prosecutor's office ba ng ICC, nakipag-cooperate ba siya sa Pilipinas sa panahon na naggagawa ito ng preliminary examination?
Ang problema, wala. Hindi nangyari yan. Although nakalagay sa Article 15 ng Rome Statute na ang proseso ng Office of the Prosecutor. Nakalagay din doon na pwede rin ang Office of the Prosecutor na tumawag sa bansa kung saan nangyari ang krimen kung kailangan nila ng kooperasyon o pakipagtulungan. Problema, hindi nga nangyari. So, ibig sabihin, wala tayong masasabi kung ano man ang meron na kooperasyon na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ICC sa panahon na kasapi pa ang ICC ang Pilipinas. Pang-apat na kondisyon sa Article 1 to 7 ay ang lahat ng investigasyon o di kaya na ipapag-konsiderasyon na investigation or other proceedings pala ang exact word, na under consideration by the court, capital C ang pagsalita ng court, before the membership of the Philippines has become final. Ang tanong, meron bang investigasyon na kinukonsidera ng court bago maging tuluyan mawala ang Pilipinas? Wala. Ano lang meron? Babalik ako, preliminary examination lang. At hindi yan any matter. Pwede natin sabihin any matter. Pero ang tanong, kasunod, may isa pa. Pwede sabihin natin any matter. So, all right, sabihin natin any matter din yan. Ang tanong, under consideration ba yan ng court? Ang sagot dyan, sino ba ang court? Kung pwede ba natin sabihin na court ang aksyon ng Office of the Prosecutor lamang na nag-iisa? Ang sagot dyan ay hindi, sapagkat independent of each other ang apat na organo ng ICC. Ang unang organ ay Office of the President. Number 2, Office of the Courts. 3 courts yan. Pre-trial courts, trial courts, at saka appeals courts. Pang-4 ay yung the Office of the Prosecutor. Pang-5 ay Office of the Register, iyan ang Clerk of Court. So, ibig sabihin, independent of each other, one cannot bind the other, the action of one cannot bind the other. Itong preliminary examination ay unilateral action lamang ito ng Office of the Prosecutor. So, hindi po makonsidera na court yan. At ergo, walang konsiderasyon na nangyari sa loob ng kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Ano lang nangyari na iba pa maliban sa preliminary examination? Yun lamang po yung tinatawag na preliminary examination, wala na. Ang iba pang nangyari, after na hindi na tayo kasapi, March 17, 2019 tayo hindi na member. Nagsampa kayo mahigit taon, 2 taon. May 14, 2021, nagsampa ang Office of the Prosecutor ng request sa pre-trial chamber na bigyan nyo kami authority na mag-investigate na kami sa Pilipinas. Yun pala nagsampa mahigit 2 taon na ang nakalipas bago tuloy ang naging member ng Pilipinas. Pagtapos inaprobahan naman ng pre-trial chamber kasi wala namang issue doon na ni-risk kung talagang may jurisdiction na pure and pure jurisdiction o wala. Ang sinasabi lang jurisdiction over the crimes lang. Pero walang sinasabi doon kung jurisdiction over the country and jurisdiction over the persons of the accused. Walang pinag-usapan dyan. Ang sinasabi lang jurisdiction over the crimes. Iba yun. Kailangan lahat ng jurisdiction mag-conquer, mag-exist bago magiging valid. Wala. Lampas na. So wala. So yan ngayon, dapat kinonsidera ninyo ang Article 59. Kung hindi, ibig sabihin, wala. So, ibig sabihin, sa mata ngayon ni Amy na inaksyon na ng ombudsman, ibig sabihin, positive. Naniniwala ang ombudsman sa akusasyon ni Amy Marcos na nilabag ninyo ang Rome Statute mismo in the process sa pag-aresto ninyo na illegal kay Duterte. So, in short, ang nangyayari sa atin dito ay klaro-klaro na illegal ang warrant of arrest at pinasagot na kayo ng ombudsman. So ngayon kung pinasagot na kayo ng ombudsman, ano na ngayon mangyayari niyan? Inaantay ko na lang na paparusahan kayo ng ombudsman. Ganun na lamang po ang aking nakikita rito. So in other words, mali pong inyo ginagawa. Natataka naman ako iba na anti-Duterte. Lagi lang sila kawawa naman ang batas sa Pilipinas. Basta kaaway nila isang tao, never mind. Kahit na nalabag ang batas, never mind. Basta kailangan durugin si Duterte. Ganon laging agenda. Hindi ko na babanggitin, pero
marami pa ako nakita mga Marcos vloggers, ay basta kung ano, pag nagsalita ka tungkol kagaya sa akin, dinidepensa kong batas, nagkataon na si Duterte ang nabigyan ng pabor, ay fake news na daw ako. Nagdidiis na daw ako. Eh, bahala kayo kung ano tingin nyo. Bakit hindi naman masama maging didiis kung talagang didiis ang tawag nyo sa akin? Ganun lang kasimple. Ako lang naman ay dinidepensa ko lamang ang batas at inaantay ko ang sagot nila dito. Sigurado ako na mabibilanggo at matatanggal sa trabaho itong mga ito kung magpapalabas na ng utos itong ombudsman. Sana, hinihingi ko lang sa ombudsman, sana magpalabas kayo ng sila. Ang tawag nyo ay preventive suspension under Section 24 ng Republic Act 6770. Kasi sa batas na yan, may karapatan ng ombudsman na ipasuspende muna pansamantala ang mga akusado sa kasakali kung manatili sila sa pwesto ay magkakaroon sila ng pagkakataon na sirain ang mga ebidensya, ang mga testigo. Eh kung makaupo sila, sisirain na nila mga testigo. Ganun lamang po. O hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po sa lahat. O ibig sabihin, wala na yung argumento nyo na tama pag-aresto nyo. Hindi na natin pinag-usapan dito, pero although, kinuwento ko na wala na yung jurisdiction ng ICC, pero yun lang importante. Sigurado na kayo ngayon. Nakikita, ibig sabihin lang, kitang-kita ng ombudsman na may probable cause na mali ang ginagawa nila ni Boying Rimulya. Dapat isama pa dyan si Prosecutor General Richard Padulyon, tapos si Yusek Nicolas Dominguti, Nicolas Felix T. Dapat isama kayo. Anyway, magsasampa na lang ako ng disbarment laban sa inyo para madadamay ko rin kayo sa dapat maging maayos na kayo na abogado para kayo ng pagsandalan ng mga tao. Kasi ang problema nyo, hindi na kayo maasahan ng tao. Oh. So, 10 PDP senators lang ang iboto. O sa totoo lang, yun lamang ang paraan na para matigil nyo yung ma-checkmate mo si ma-check nyo si Bongbong Marcos sa kanyang abuso, ay kung hindi niya kakampi ang mga senador na mananalo. Ganun lamang po. Mamili lang kayo sa oposisyon at saka kay DDS. Dapat managot sila dahil mali ang kanilang ginawa. Di ako Duterte, neither pro Marcos, ako ang sa akin ay kung ano tama po Bernard Shaw. Kaya dapat managot na sila para hindi na mauulit yan. Ecclesiastes from Espanya, dapat sila ang ipalit sa ICC. Tapos si Ferdinand San Juan, magandang gabi po, Attorney General Dr. Toto Tirador, katotohanan. Salamat po. Bobby Cortez, good evening. Dr. Toto Kausing, shout out from Alaska. Wow, USA. Alaska, USA. Yan si Romy Morales. Magandang gabi. Salamat po to Dr. Toto Kausing. Patuloy ninyong ipagsiwalat ang kabulastugan. Cassandra Daisy, nagmamadali para i-cover ang krimen niya sa Amerika. Yun nga, ganun mangyari. Rolando Rosales, usaping eleksyon lang Toto. Opinion ko lang. Daog sa botohan, perde sa isipay. Alam mo na. Sige, ikuha natin, mag-vlog ako kung paano bantayan ang ating eleksyon. Cassandra Daisy, saan galing ang mga white substance? Bakas yan. So, Rob River, Cabardo, Arado, Doc Housing, duda na din ako, puro na lang din about mali ng Marcos ang topic mo. Dapat lang, mali, tatahimik lang ako. Pasensya na, sorry. Hindi ko talaga matiis ang mga mali na ginagawa. Hindi po ako praise the Lord, basta ganon. Nagtataka na lang ako ng ibang vlogger, ibang tinatopic eh. Tinatopic nila, panay anti-Duterte na lang, hindi sila nagtatopic ng mga itong pagkakawasak ng ating batas sa ating konstitusyon. Alam niyo na siguro, tinutukoy ko kung sino-sino. Huwag nila sabihin na hindi nila alam ang batas. Andrea Gueco, watching from Japan. Sabong Bicol ay maray na banggi. Ay Toto, drama lang yun ng government. Tapos Rodolfo Casulya, absent si Boying ng electorian ng professor. So, Boying another thing, you cannot presume power. So, if there is no law that grants power, clearly, you cannot arrest
you cannot arrest or you cannot football Duterte ito. Walang batas nagsasabi na pwede mong i-football. Power cannot be presumed. It must be expressly given by law. Ganun lang, kasimple lang yan. So, Josie de la Cruz, jurisprudence here may not apply in the ICC. Pang-local lang ito. Iba yung usapin sa ICC. Pang-local lang ito hanggang determination lang kung ang pag-aresto ay illegal o hindi. Totong baliktarin, ay pasensya ka na, hindi pa ako nagbabaliktad sa batas. Batas pong aking purge, aking sinasandalan at ang aking dinidepensahan. Kahit sino pang papabura ng batas na dinidepensa ko, gagawin at gagawin ko yun. I don't care. The best trait of a man, but the best character of a person is tested if you are capable to defend your own enemy. Ganun lang po kasimple. Hindi po ako gagaya ng iba dyan na sa totoo lang, ayaw ko lang sabihin. Iba dyan, naghihimod ng puwit ni Marcos. Bira ng bira kay Duterte. Naghihimod ng puwit ni Marcos. Magkano kayo binigay sa kanila ni Marcos? Rizquiel Lipard, dapat kasama sana si Jane Fajardo. O dapat si Jane Fajardo kasama. Sabong Bicol, in your opinion, Toto, makabalik pa kaya si Digong? Makabalik po, mananalo po siya sa motion ng mga abogado niya for lack of lack of jurisdiction. Mananalo po yun. Marcelo, yan lang po, akin ang firm lang po conviction ko mananalo. Maring ibang decision pero mananalo in the final analysis. Shirley Ann Lansang, nandito, Nick Luka. Hindi ko mabasa, pasensya na. Kinidap nila si Tatay Digong, Larry Campo Loco, Eri Biray, Lindy Reluge, Pyra Lucas, sasagutin nila yan, hintayin lang. Didi, pasensya ka na, Pyra, mali pong ginawa nila, no matter how you say otherwise. Elgin Rizon, Rodi Rabi, Pastor, Boy Personal Channel, hijack ang nangyari, tama po ka, si Grace Nisi, tapos si Life Ngo, Attorney Samuel Yari, sila dyan, Ray Personal Channel, tama ka Toto, Lita, anti-Duterte si Toto, basta anti-Duterte ako, sana naniniwala ako siya na guilty po siya, dapat dito lang sa Pilipinas lilitisin, kagaya kay Kibuloy. Kung nagawa nyo kay Kibuloy na dito nilitisin, bakit hindi nyo magawa kung si Digong dito lilitisin? Ganun lang po ang simpleng tanong. At after all, ang testigo dito sa Pilipinas, bakit pahirapan pa papunta sa Netherlands? Dito na. So, anti-Duterte siya, paliwanag lang. O tama po ako, nagpapaliwanag lang ako. Dapat nga dito, pati si Pulong dapat kasuhan nyo. At naniwala ako, kakasuhan siya. Kung may ebidensya, ang kulang lang ng ebidensya ni yung nagreklamo na bugaw, na umami na bugaw, ay wala siyang ebidensya na medical certificate. Inamin niya, hindi siya napatingin sa doktor. So, wala ng grave, physical injuries. Paano naman magka-grave threat? Kasi siya lang naman nagsabi. Wala siyang testigo. Wala yung CCTV ay walang boses. So hindi natin mapapatunayan kung talagang may pananakot na ginawa si Digong o si Basti. Wala nagmaoy si Basti. Kaya maliksyonan naman ang lahat ng maoy. Pag official ka, huwag ka magbaoy. Pero ang problema ko naman sa bugaw, bakit yung mga hindi makaintindi niya kunwari nagmamagaling na matalino? Alam niyo na kapag bugaw ay ang parusa po niyan ay trafficking in women. Ang parusa sa ating batas sa Republic Act 9208 ay kulong habang buhay. Bakit hindi nyo kakasuhan yung bugaw na si Criston John Patria ng kasong violation of Republic Act 9208? That is trafficking in women. Jubita Orot, Terminal 1, maliwanag po sa sikat ng araw. Lady B Channel, tama po kayo. Sun God Nika, Giorgio Acevedo, harapin na ang katotohanan, tapos na ang panahon noon, Digong nyo. RA 986-1617, pati ang isi ay no, hindi, mali ka Giorgio, walang pagsang-ayon ang Supreme Court yan. Fake news ka po. Pasensya na po, hindi po totoo yan. Magbasa po kayo na maayos. Again, both straight over. Pag wala pa kayong party list, inihikayat ko yan, bumuto kayo sa bunyog. Maayos po ang bunyog. Willa Baliw, tama yan katoto. Sampahan ng mga yan ng disbarment. Green Heart, may pananagutan din ang ICC dahil dinitain nila ang 80 years old.
So, Kuya Bogart, galing mo talaga, Boss Toto. Sana makabalik ang license mo. Okay po, pagdasal lang natin. Grace Nisi, si Trillanes, dapat din ikulong. Chair Kennedy, tama na rin ilabas si ni kleptocrat Aimee Marcos Manutok ang sulat na ini-illegitimate kleptocrat president. Okay. Ringel Lipad. Tapos Daddy. Sino pa? Alonso Dimalanta. Dr. Toto, mabuhay. Okay, Willa Baliw, the road runner, Dr. Toto, bakit hindi nyo kinokontent si Attorney Claire? Ay, natakot na, na kaibigan ko kasi si Attorney Claire eh. Ayaw kong asarin siya eh. Ako na lang naghuhop na lang po ako na naintindihan ko mga galaw niya. Presperes, meron pa kayong batas abangan. May batas man siguro baka igalang naman nila dahil may ombudsman nag-check sa kanila. Dr. Toto, I love you. Salamat po. I love you too. Dadiro de Rabi, Bernardo Menjola, Rizgil Lipad, Ramil Vergara, RDP, Kabarong Guys, sino pa? Rosalie Pascua, Ramil Vergara, Daddy, sino pa? Jerry Celino, salamat na sa walang bias na panindigan. Mary Jane Andrade, salamat po. At ang lahat po na nagkamali sa batas ay kasuhan natin, regardless kaibigan natin, kapatid natin, o kung sino man. Okay? Hanggang dyan lamang po ako ngayon at maraming salamat.